So mga tol, hindi po natuloy ang laban ni Elijah Pierce ngayong araw na ito. Ayon po sa post ni Elijah Pierce sa kanyang social media account, nagkaroon umano siya ng sakit kaya hindi natuloy ang laban niya. Pero magbabalik daw siya sa ibabaw ng ring at i-announce kung kailan siya lalaban. Pero napalaban naman po dyan ang nag-iisang tumalo noon sa kababayan natin na si Albert Pagara na si Cesar Juarez. Short notice nga lang po ito sa kanya para labanan itong si Malik Montgomery. Maganda po ang naging bakbakan mga tol dahil parehas naglaban ang volume puncher. Pagtunog pa lang ng bell, suntukan na agad sila. Hanggang matapos ang round mga tol, walang tigil sila kakasuntok. Pero pagdating ng last round, naka-score ng knockdown itong si Malik. Nakabangon naman si Juarez at natapos ang 8th round. At nakuha ni Malik Montgomery ang panalo via unanimous decision. Kung matatandaan mga tol, nito lang nakalipas na araw noong manalo si Albert Pagara sa huling laban niya sa Chinese. Hinamon nga po ni Pagara itong si Juarez ng rematch. Sumang-ayon naman itong si Juarez at gustong labanan ulit si Pagara. So tingnan natin mga tol kung matutuloy pa yan, gayong natalo si Juarez ngayon. Sa kabilang banda naman mga tol, kakatapos lang po kanina ng weigh-in sa pagitan ni Jesse Bam Rodriguez. Parehas po silang tumimbang ng 115 pounds. Dahil nakuha nila ang weight limit sa super flyweight, tuloy na ang laban bukas. Nagaganapin sa Footprint Center, Phoenix, Arizona, USA. Nakataya po sa laban na yan ang WBC Super Flyweight belt ni Estrada. Lalaban din sa card na yan ang dalawang dating kampiyon na si Sunny Edwards versus Adrian Coriel. Sa ibang banda naman mga tol, David Benavides binigyan ng WBC ng 2 weeks para mag-decide kung ano ang gagamitin niyang mandatory. Ang 168 pounds or 175 pounds. Kapwa kasi mandatory si Benavides sa super middleweight at light heavyweight matapos siyang manalo magdadalawang linggo na ang nagdaan dito kay Alexander Bosdick via unanimous decision. Kung gagamitin niya ang pagiging mandatory sa 175 pounds, lalabanan niya ang mananalo kay Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol. At kung gagamitin naman niya ang pagiging mandatory sa 168 pounds, lalabanan niya si Canelo Alvarez. Marami nga po ang nagsasabi mga tol na na-expose umano itong si Benavides nang umakit ng 175 pounds. Hindi daw kasi na ito nadala ang lakas niya mula sa 168 pounds papuntang 175. Pero ayon naman kay Benavides, injured daw siya noong lumaban dito kay Bosdick kaya hindi niya ito na-knockout. Pero ganun pa man, dinominan naman umano niya itong si Bosdick. Sa ibang balita naman mga tol, dahil malapit na pumatapos ang negosasyon sa pagitan ni Gervonta Tank Davis versus Vasily Lomachenko na balak po gawin sa buwan ng November para sa unification ng titulo sa lightweight. Alam nga po ni Gervonta Tank Davis na hindi madaling laban ito para sa kanya dahil isang magaling na fighter ang makakalaban niyang si Lomachenko. At dahil dyan mga tol, nagbalik agad ng gym itong si Tank Davis para pag-aralan ng mga bagong teknik para sa paghahanda niya sa malaking laban na yan. Samantala, noong mga nakaraang araw, gumawa po tayo ng poll para sa mga fans kung sino ang bubotohin, kung sino ang mananalo pag nagharap itong si Tank Davis at Lomachenko. May bumoto nga po dyan ng 1,300 plus at nakakuha ng 53% itong si Lomachenko, habang 47% naman ang nakuha ni Tank Davis. Ibig sabihin mga tol, marami pa din ang naniniwala na kayang talunin ni Lomachenko itong si Tank Davis sa kabila ng may edad na itong 36.